nga tayo, my God, including Brillantes, excuse me mga kapuso, I have never seen, even Abalos in his worst. Because Abalos yung kanya, you know, Pino siya ito eh, I believe. Akala ko may hawak ang mga ebidensya. Yes, my goodness. Abogado pa man din. Hindi, sinasabi nga nung ilan, nakakahiya naman sa mga taga Cebu. Anong Cebu? Bakit? Eh, ang laki ng lamang ni Gloria kay FPJ sa Cebu. At saka, hindi ba natin natatandaan, mga kapuso, yung polls mismo, hindi ba? Exit polls. Unang-una si Raul ang andyan dyan. Number one, Raul, my God. Raul ano? Raul Roco, right? And then FPJ came in and he started going up. He started going up. Then, and then starting March, baba. Nung the beginning of May, talagang 6 points na ang diferensya between, kaya the polls were tracking, hindi ba masama yung... lumitaw yung anak niya. Ay, nako. Yung nagalit siya kay Sandra Ginaldo. Exactly. Eh ngayon, nakalimutan na natin yan. Ano ba yan? You cannot do that. At saka, I remember, mga kapuso, ha? I mean, I'm not for Gloria or anything. But yung numbers, di ba nagko-complain yung mga Congress, etc. Ayan ang ginawa natin, ha? We put up all the complaints, all the involved, the votes involved. And then we removed it from Gloria. Eh, panalo pa siya by 200,000 votes. O ano? Ano masasabi mo kung panalo ka ng 1 vote, panalo ka pa rin? Noted. Yeah, ni-note nila. Yung kwan, talagang ayan, yung mga noted. Alisin mo lahat yan. Lagay mo sa listahan ni FPJ, alisin mo kay Gloria. 200,000 votes pa rin. I mean, you know, so nagdaya ng 800,000 votes, eh pare, lalo pa siya ng 200,000. Dapat dito maging maingat kung anong motibo talaga nitong sinalintang Bidol. Ay, nako. At nitong DILG. No, but you know, what's important also to me is, you know, kailan at papano nakuha itong lintang Bidol. Sumuko ba o sinundo? Sinuko ba yan o nagkausapan? Kung nagkausapan, bakit hindi ito nakuha noon pa? Bakit ba tayo, I will repeat it, bakit pa ho tayo, yung ating police forces, ang dami-dami talagang hindi nakikita, alam naman ang buong mundo kung saan. So there's something wrong with yung parang pati yung ating police forces don't believe in the nagbubulag-bulagan kayo, hindi makikita yun. No, you cannot do that. Kaya nawawalaan tayo ng kumpiyansa sa ating military and security forces. Kaya mismo si Secretary Laila de Lima nagtatanong, paano nagkaroon ng access ang media kay Lintang Bidol, pero hindi nahuhuli ng police? Ayun, exactly. That's the question that you want to ask. It is terrible. Anyway, at any rate, we were supposed to have... dapat to naka-schedule po ngayon live dito si DILG Secretary Jesse Robredo. Hindi ba tayo pwede mag-phone patch sa kanya? Bigla ho siyang nagbigay ng text message sa ating dalawa, no? Na siya po ay may sakit. Nagkasakit, papunta. Akala ko mga Senate inquiry lang ang magkakasakit ka. Ikaw naman. Pati pala itong iyong segment dito. Estudyante mo ba siya? Hindi. No. But ako talaga, hindi naman. Excuse me ha, ako, I have great faith in Secretary Robredo. Kaya kung may mga questions about him, yung sinabi mong... kasi gusto ko sana siya itanong, sabi ni Comelec Chairman Sixto Brillantes, Friday pa lang may usapan na pala sila na sinabi niya nasa custodian na si Bidol. Pero sabi ni Chairman Sixto, hindi nyo pwedeng i-hold dyan dahil paso na yung warrant of arrest. Can you issue a new warrant of arrest? Sabi ni Secretary. Sabi ni Attorney Sixto, yes. Kaya nag-issue. Ngayon, during the weekend, ang release na ni Secretary kasi, nagpadala ng surrender filler itong si Bidol. Baka naman nagpadala, tapos kinuha nila, tapos pala hindi pwede nilang kinuha. Hindi naman... Paano? Ngayon lang nakakita ng storytelling na hawak ko na, tapos padala ng surrender filler. Are you sure that baka naman yung time... Sinabi nga ni Chairman Friday. Tapos story natin ng Monday. You mean to say, nung si Robredo ay nagsasabi, parang wala pa sa kanila si Bidol.
Yun. Ayun. You know, that is a legitimate question that we must ask Secretary Pangalawa, Robredo. sinundo ba siya ng DILG staff o personnel o PNP sa Maguindanao gamit ang isang private jet Bakit private jet pa ang na susundo-sundo? may kasamang iba, di ba? Hindi. Siyempre, kaya nga, yun ang mga tanong na So, hindi Secretary pwedeng Jessie, lumutang lang eh. Di I ba? hope you get well, but on Yes. the other hand, please, you must answer these questions because this... Pangatlong tanong ko, wag na, baka mabinat. Hindi, ano Pagdating nga? Hindi, pagdating na lang niya Hindi, rito. ano nga? Ayoko. Nako. Baka mabinat, Para nanonood. masagot na niya. Nakikipag-usap ba siya kay Garciliano? Ayun na nga. Bakit yan? Andiyan dyan naman si Garciliano. Sa Subic. Kaya nga. But Garciliano is available. Magsasabi ba si Garciliano? Ayun. Magkano ano ang sasabihin niya? Ay, wag na, baka mabinat na. Nako, Wag na. Hindi aabot sa zona eh. Okay, Marimini, salamat. Okay, babe. And Jessie Robredo, please get well. Salamat doon sa pag-text, Secretary. Okay, narito na po. Lalo kayo mabibinat. Narito si Lynn. Mapipinat kayo sa sobrang busog. Mamaya meron tayong special food na naman. Pakita sa inyo. Maya-maya lang. Surprise is surprise. Pero ngayon patuloy po ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Todo higpit na ang sinturon ng mga motorista ay yung mga sasakyan natin. Naku. Yeah, pero Lynn, hindi tayo helpless at kamot-ulo lang sa sunod-sunod na oil price hike at may magagawa rin tayo bilang mga motorista. Narito ilang gas tipid tips natin. Panoorin po ito. Magtipid po tayo. Tuwing tumataas ang presyo ng petrolyo, lalo naghihigpit ang sinturon ng karamihan. Ang dagdag na halaga kasi karagdagang gastusin para sa mga motorista. Kaya naman ang solusyon, maging wais at maging matipid sa paggamit ng sasakyan para ang perang pinaghihirapan ay hindi masayang lang. Para masigurong hindi aksayado sa gasolina ang inyong sasakyan, siguradong lagi itong nasa kondisyon. Kung in tip-top shape yung makina niya, kailangan pinapa-service mo to regularly, nagpapa-oil change ka. Because if you don't do this, over time, magbi-build up ng mga carbon deposits yung makina mo. Ang mga gulong ay dapat regular na iniinspeksyon dahil ang kulang at sobra sa hangin ay lumilikha ng friksyon. Ang resulta, mas mataas na fuel burn. Pagtuunan din ang inyong driving style. Iwasan ang biglang pag-apak sa preno at pati ang mariing pagtapak sa accelerator. Forceful na pag-apak sa accelerator. The keyword na dapat nating tandaan sa pag-drive is kailangan smooth ka lang. The smoother that you drive your car, mas fuel efficient yung auto mo. Bawasan din ang mga pabigat sa sasakyan tulad ng mga unnecessary car accessories tulad ng bike rack o spoilers, pati na rin ang mga gamit na hindi dapat ilagay dito. Maliban kasi sa sayang sa espasyo, ang dagdag na bigat ay dagdag din konsumo sa gasolina. Samantala, ang higit na dapat tandaan para makatipid ay ang tamang pagpaplano ng inyong lakad. Mas okay ito dahil less time on the road is equal to less gas consumed. Subukan din ang carpooling sa inyong pamilya o katrabaho dahil sa isang biyahe ng inyong sasakyan ay marami ang makikinabang. Malakas makonsumo ng gas yung tinatawag natin na naka-idle lang yung kotse. Yung nasa road ka lang, nasa bumper-to-bumper traffic ka, hindi gumagalaw yung kotse mo. Yun ang isa sa mga pinakamalakas na paraan ng pag-waste ng fuel. Ngayong panahon na mataas ang presyo ng petrolyo, maging wais sa pagtitipid at planadong paggamit ng sasakyan, siguradong ang perang pinaghirapan ay maayos na mapapakinabangan. Ang mga unang balita sa umagang ito. Suspended ARMM Governor Zaldi Ampatuan sa Philippine Heart Center na nagpalipas ng gabi. Mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre nangangambang